Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz. And nandito tayo ngayon para i-continue yung ating plane and solid geometry series. So sa video na to, i-discuss natin yung parts ng triangle. Parang continuation siya guys ng mga nakaraan nating discussion. Kasi meron na tayong na-discuss sa mga previous videos natin na parts ng triangle. So ngayon, i-expand pa natin. Ano pa yung iba pang parts ng triangle na hindi pa natin natatakel. So, nung mga nakaraang video, inintroduce ko lang na parts ng triangle ay tatlo. Meron tayong vertex, tapos yung side or edges, saka yung angle. So, aside doon sa mga yan, meron pa tayong ibang parts ng triangle. Meron ding area, 'di ba? Yung area ng triangle at saka yung perimeter or yung overall na length ng triangle. Aside doon sa mga parts na 'yon, meron pa tayong ibang parts ng triangle. Meron tayong altitude, median, angle bisector at perpendicular bisector. Kumbaga ano 'to mga special parts ng triangle. So i-explore natin 'yon. So mag-start muna tayo sa altitude. Ang altitude ay isang segment from a vertex pababa sa opposite side forming a right angle. So, from vertex, so, paano yung itsura nun? So, vertex, meron tayong tatlo, di ba? So, pili tayo isa, sabihin natin ito. Then, punta siya sa opposite side niya. So, asan yung opposite side niya? Ito. So, pupunta siya dyan. Tapos, kailangan nakaka-form siya ng right angle. So, kailangan perpendicular siya. So, paano ba yan? So, kailangan ganito. Yan. Kasi kailangan pa-L to, tas pa-L din yan. So, ayan. So, altitude na yan. So, yan yung altitude. Kung ito yung pipiliin nating vertex. So, ibig sabihin guys, hindi lang isa ang altitude sa loob ng isang triangle. Meron tayong tatlo kasi meron tayong tatlong vertex. So, kung ito naman yung vertex na pipiliin natin, ito yung altitude niya. Then, kung ito naman yung vertex, basta kailangan nakaka-form siya ng right angle. So, that's the altitude or yung height. Tinatawag din tong height, guys. Ayan. 'Di ba sa definition natin, guys, ng area, 'di ba meron tayong area is equal to 1/2 base times height. Tapos, yung nabanggit ko noon, ito yung base, yung pa horizontal na side, then yung height dapat ganyan siya. Perpendicular siya. So, 'di ba nanggaling siya sa vertex, tapos pumunta siya sa opposite side, tapos perpendicular pa siya. So, height 'yon. So, yung altitude at height, iisa lang yan sila. So, height or altitude, yan yung ating unang special part. So, so useful to guys sa computation ng area. So, 'di ba nabanggit ko kanina, meron tayong tatlong altitude, meron tayong altitude 1. So, meron tayong tatlong altitude. So, dahil tatlo sila, lagi sila guys nag-i-intersect. Meron silang point of intersection. And yung tawag sa point of intersection na yan ay orthocenter. So, yung intersection ng tatlong altitude, orthocenter ang tawag. Yan. So, next naman tayo na special part, yung median. So, yung median, ang median ay isang segment from a vertex papunta sa midpoint ng opposite side. Yan. Yan naman yung common guys sa special parts ng triangle. Palagi silang nanggagaling from a specific vertex. Tapos kanya-kanya na sila ng unique na definition kung ano yung special sa kanila. So dito kay median, yung special sa kanya, from vertex papunta sa midpoint ng opposite side. So, kung ito yung vertex na pipiliin natin, ito yung opposite side niya. So, nasan dyan ngayon yung midpoint ng opposite side? Pag sinabi nating midpoint, it divides the line segment into two equal parts. So, nasan yung hati niya? Di ba? Ito. So, equal tong dalawang yan, di ba? So, therefore,
nandito yung midpoint natin. Yan yung pupuntahan ngayon ni median. So, manggagaling siya dito, then pupunta siyang midpoint. Ayan. So, dito naman, kung ito naman ito yung midpoint niya, halimbawa, tapos ito yung kanyang median. Ayan. So, kung dito naman tayo na vertex, ito naman yung midpoint, dyan naman pupunta si median. Ayan. So, siguro hindi ko lang na-drawing ng maayos, guys. Pero, mag intersect yan, guys. Mag intersect pa rin siya. Meron pa rin silang point of intersection. Dapat may intersection yung tatlong yan. Kagaya nung sa orthocenter kanina or yung intersections ng altitude. So, dito, yung intersection ng tatlong median, ayun yung tinatawag natin na centroid. Siya yung center of mass or balancing point ng triangle. So, usually, applicable na to sa mga physics or engineering mechanics natin. So, importante yan, si centroid. Kasi nga, siya yung center of mass. Doon concentrated yung mass. So, o yung mga gravity, yung mga applications ng gravity, importante doon yung centroid. So, dito, sa plane and solid geometry, yung centroid natin is the intersection ng tatlong medians. Yan. So, tapos na tayo sa median. Next naman, we have the angle bisector. So, pag sinabi nating angle bisector, so, yung angle bisector, from the name itself, it's a segment that divides the angle into two equal parts. So, yun yung ibig sabihin ng bisect. It divides something into two equal parts. So, kaya siya tinawag na angle bisector kasi yung dinidivide niya or binabisect niya ay yung angle. So, yan siya. So, from vertex, it divides the angle into two equal parts. So, halimbawa, ito yung angle. Then, nasan yung angle bisector natin? Ito siya. Yan, nakakalahati siya. So, nakalahati ito. Ito, over 2. Nakalahati ito. Exact nakalahati, guys. Yan yung angle bisector. So, dito, ayan, nandito siya. So, sabihin natin alpha. Alpha over 2, tapos ito, alpha over 2. Ayan. Tapos, sabihin natin, ito yung sa pangatlong vertex. Ayan. So, gaya nung altitude and median, meron din silang intersection. So, yung tawag sa intersection na yan, kapag ka angle bisector, ay in center. Ayan. So, ano yung in center? So, yung in center, assuming guys na meron kang triangle, tapos meron kang circle sa loob, or inscribed circle ang tawag dyan, or inscribed na circle nga. So, di ba meron niyang center? Ang circle, meron niyang center. So, eto na din mismo yung in center. Kapag ka naglagay ka ng circle sa loob ng triangle, kung nasaan yung center ng circle, doon din mag intersect yung tatlong angle bisectors natin. So, kaya siya guys, tinawag na in center kasi yung center ng circle sa loob. Pagka nasa loob yung circle ng triangle. So, yan. So, yun yung intersection nila, in center. Yan. So, next tayo, we have the perpendicular bisector. So, dito, para siyang pinaghalong altitude and median. So, lagay ko na lang dito, altitude plus median. Ayan. So, meron siyang binabisect. Meron siyang hinahati into two equal parts. And, yun nga yung opposite side. Yan. So, yun yung hinahati niya into two equal parts. Tapos, kailangan perpendicular siya. So, dito sa part na yan, para siyang median. Kasi, yung median from vertex to opposite side tapos yung opposite side hinahati niya sa dalawa kasi kailangan nasa midpoint. So, dito kay sa definition na yan, median siya dyan. Tapos, dito sa perpendicular siya dapat may pagka-altitude yon kasi yun yung definition ni altitude, di ba?
Kailangan perpendicular siya sa opposite side. So, para talaga siyang pinaghalong altitude and median. Pero, ang kinaibahan niya ni perpendicular bisector is not necessarily galing siya sa vertex. Kasi, hindi mo na yon kasi may mga times guys na, kung gusto mo na perpendicular siya, tapos, hinahati niya din sa dalawang na equal parts, may times kasi guys na hindi ka talaga tatama sa vertex eh. Tulad nito. Bawa, perpendicular siya dyan. Tapos, i-divide niya pa into two equal parts. So, hindi niya na siya tatama sa vertex. Kasi, kung itatama mo siya sa vertex, edi hindi na to 90 degrees. Kasi, nagkaroon ka na ng konting bend eh. 'Di ba? So, may bending ka na dyan. So, hindi na siya pa L. Hindi na siya straight na pa L. So, ayun. So, not necessarily guys, tumatama sa vertex. So, pwedeng pa ganyan. Ayan. Tapos, dito, sabihin natin, ayan. Hanapin nyo muna yung midpoint. Tapos, sa kanya yung drawing. Tapos, so, dito, ayan. So, sabihin natin, ayan. Ayan siya. Ayan. So, yun yung mga perpendicular bisectors natin. Not necessarily tumatama sa vertex. So, may mga times na tatama siya sa vertex, pero may mga times na hindi. So, wag na lang natin sabihin na from vertex siya. Kasi may mga times ka na hindi. So, pinaghalo siyang altitude and median. So, kailangan, hinahati niya into two equal parts at saka kailangan nakaka-form siya ng 90 degrees. So, gaya ng iba, meron din silang intersection, yung tatlong perpendicular bisectors natin, and yung tawag doon ay circumcenter. Ayan. So, ano yung kinaibahan ni incenter at ni circumcenter? So, 'di ba, eto kapag si circle ay nasa loob ng triangle. So, paano naman ngayon kung si circle ay nasa labas ng triangle? Halimbawa, circle 'yan. Halimbawa na lang. So, halimbawa circle 'yan, guys. So, yung center ng circle, eto 'yon. So, yan na din yung circumcenter. 'Di ba? So, pag si triangle ay nasa loob naman, kailangan lahat ng vertex tama sa circle. So, para masabi mo na inscribe siya dun sa circle. So, kapag ka nasa loob siya ng circle, yung center ng circle at yung circumcenter ay iisa lang. So, ganun siya guys. So, yun yung kinaibahan niya kay in-center. Kasi ito, nasa inside, tapos ito, circumscribing or nasa labas yung circle. Sorry, circumcenter. Yan. So, ito guys, pinagtapat ko sila, yung mga intersection. So, si altitude, orthocenter yung tawag, si median centroid, tapos si angle bisector in center, tapos si perpendicular bisector ay circumcenter. Yan. So, yun lang guys. Yun ang mga special parts ng triangle aside doon sa sides, vertices, angles, area, and perimeter. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.